intindihin lahat. Na kung paano siya Meron pa rin at merong positive and negative comments. na You should na just dapat take it as kaya mong something na i-handle yung light or And hindi something mo na kailangan siyang intindihin lahat. na kung paano siya nagiging blessing baka yung mga magkakalalan ay disasters. magkakat po ulit yung tadhana yung So, yung perspective mo, Walang madaling landas. mas naging positive ka rin naman sa buhay. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga panauhin lamang. Hindi ito kumakatawan sa opinyon ng host at ng produksyon. And we're back after ilang hours? 24 hours? Ayan, magandang gabi po mga kaibigan. Ang pagpapatuloy ng kwento ni DJ Chicks, heto na. Ay, part 2. Hanggang Parang ilang part ano? ba to? Ayan, 3 parts talaga siya. Ayan, hello sa mga nasa comment section natin, ha? Ayan, first time po sa history ng K-Roll, 2-part special, grabe. Eto na nga, pagpatuloy na natin, nakikinig sa Sige, atin sige. dyan, ha? Ang context Sige, natin sige. nasa YouTube. Oo. Okay. So, eto na nga, no? So, yung mga tanong namin kahapon, medyo napagkwentuhan lang naman namin. May mga pagkakataon ba sa buhay mo, DJ Chicks, na Na, wala kang piniling desisyon? Like, Pwede this ba is a yun? situation, pero wala kang pinili sa dalawa or ilan man yung choices. pwede pala yun. Ay, gano'n, hindi ka na, doon, wala ka pang na-experience na gano'n. Yung hindi ako pumili, siguro kung ang pag-uusapan natin is tao, oo, naranasan ko na. For example, kailangan pumili between the persons, between two people. Aha. Meron akong ginawang, hindi na lang ako pumili. Madalas yan. Sa tingin mo nun, sa tingin mo dun, choice pa rin ba yun na hindi ka pumili? Oo, no choice. Di ba? Parang- Nakakaano parang- yung mga ano. Parang inuman lang yun. Kasi Eto, dadating ka din talaga sa punto na, Hmm. for example, yung mga eksena natin sa buhay na hindi naman talaga dapat aabot sa pilian, pero umabot. So, ang ginagawa, hindi na lang ako pipili. Example is, friend, being best Okay. friend, or being a lover. So, kapag ako kasi yung taong kapag binest friend ako, tas biglang aamin, ayoko ng ganun. So, oo. Masabi ko sa'yo, mas mahalaga friendship sa akin, di ba? Oo. Paano kapag, So, pag bet mo na din siya, may mga gano'n ka na ba instances? wala. Hindi ako nagbe-bet ng Ay, totoo? Oo. Hindi. So Hindi dapat ko. pala, hindi mo maging kaibigan kung gusto ka niya, di ka niya dapat kaibiganin, gano'n. Hindi ko naman sinasabing jojowa ko ng stranger, di ba? Ang Oo. ang pinupunto ko is, kung nauna kitang naging kaibigan, kung gusto mo mapalapit sa akin, huwag mo akong gagawing best friend. Pwede mo akong gawing kaibigan. Magkaiba kasi yun. So, Okay. kapag ginawa mo akong kaibigan, syempre part na yun ng getting to know na, okay, we're friends, we're getting to know. Mahirap naman kasi gumawa ng stranger nga naman, di ba? So, pero yung gagawin mo akong best friend, as in like 5 years na tayo mag-best friend, tapos aamin ka. Hindi ganun. X Oo. tayo sa ganun. Ayan. Yung mga ganitong sitwasyon, prevailing ba siya sa anong part ng, sa trabaho ba or nung mga panahong high school, college ka lang? Kwentuhan mo nga kami sa mga part na yon. Nung, namili ako, I mean, yung mga nagkakagusto sa'yo, di ba? Uso naman talaga dati yung para mga puppy love, ganyan, di ba? So, paano ba ang buhay ni DJ Chicks nung high school? Marami din ba ang mga nakapila?
Or college? Grabe naman. Nung high school ako, um, nagkaroon ako ng ex for 2 years. Nagkahiwalay kasi ahead siya sa akin ng 1 year. So, nauna siyang nag-college. Nung nag-college na siya, para siyang doon pa lang niya nararanasan mag-explore. And it's lalaki, no? Doon pa lang siya nakakapag-explore sa buhay niya. So, nawala ako sa picture, sa priority, ganun, sa story, ganun. So, since high school pa lang naman, although dinamdam ko talaga yun, as in, dinamdam ko. Pero naka-move forward naman ako kasi after nun, magka-college na rin ako. So, magkaibang school kami. Hindi na ako nag-enroll kung saan siya. Tapos, nung college na ako, meron din ako naging ex na 2 years din. Naging ganun. May sumpa sa akin yung 2 years. So, after nun, nagkahiwalay kami. Siya. Actually, wala pa akong ex na ako yung nakikipaghiwalay. So, ano mga nila? Ang mga dahilan nilang pulpul? Charot. It's not Sorry you, po. it's me. Sa Spotify pala tayo. Spotify. Sorry po. Ayun. Okay. So, Fallout ang Love? dahilan, parang ganun. Parang hindi pa kasi ganun ka-deep para sa kanila. Oo. Kasi nga nalilibang, nawawala yung focus. Pero kung nung pag-schoolmate mo, palagi ka nakikita, nakakasama, parang yung focus niya sa'yo. Ganun, walang distractions. Ganun. So, since nagkahiwalay ng landas, ng school, tapos, yung pangalawa ko is malayo. Hindi naman sobrang layo. Pero hindi ko siya ka-municipality. So, ayun. Tapos, ang mga sumunod dun, mga months na lang. Ganun. Hindi na umaabot ng taon. Tapos, natuto na ako makipag-situationship. Lalo na sa RP. 11 months. Situationship, 11 months. Ganun. Hindi na nagkaka-label. Hindi na nagko-commit. Ganun. So, puro situationship. And then, lately na lang, siguro mga this year or last quarter, last year, gano'n. Kasi hindi ako nagja-jowa. So, may mga ilan na, alam mo yan, yung mga confessions. Sinishare ko sa'yo yun. Like, si nag-confess. Ito, nag-confess. Tapos sasabihin mo, sino na naman yan? Kasi nagugulat na lang ako eh. Diba? Minsan nga kahit wala naman confession eh. Sinasabi mo lang, ay, 20% may gusto yan sa'yo. Oo. Kasi yung mga lalaki, hindi naman yan hindi ko dyan na-generalize pero mostly, hindi naman yan sa babaeng magpapaka-effort. Diba? Kung wala lang yon, girl, wag ako boy. Hindi kayo magpapaka-effort na mag-good morning, mag-chat sa tao na tapos wala lang. Pwede ba? Kahit mga kaibigan yung babae, hindi nyo gagawin yan. Okay. Hindi kasi ako malisyosa. Ayoko mag-assume. Ayoko maging assumera. Ganun. Tama din naman yon para iwas na lang din, di ba? Isipin. Oo. Isa pang isipin. Pero unusual yun, no? Sa ibang mga babae. Talaga? Kasi, oo. Hindi ganun. Promise. May mag-comment sa atin sa comment section na, makakampi sa akin. Naghanap ng kakampi, no? Pero, ayun nga. Ganun ang, ng mga lalaki. Pag gusto ka niyan. Wala nang chimiaa. Ganun. Eto, maiba ako. Kailan mo huling naramdaman yung love na talagang binigay mo lahat? Love na parang, eto na talaga yung tao eh. Tapos, may nangyaring hindi natin inaasahan. Ganun. Way back to 2024. Yung 11 months. Kailan na? Okay. Oo.
So, ayun, nag-ano 24 or 23, basta taon na din. Kaya simula nun, wala nang naging official. Ayan. Tapos, as in okay naman, kaya lang ang almost perfect, gano'n. Kaya lang nagkakaproblema, walang third party, gano'n. Walang pinag-awayan na major. Ang nagiging problema lang is oras. Oras lang talaga. Laging gano'n. Na hindi ko naman alam kung ano gagawin ko. Ganito yung schedule ko. Lahat naman ng free time ko sa kanya nalalaan. Gano'n. So, ano pa? So, ngayon, pag may nagsasabi sa akin na I'm interested sa'yo, gano'n. Iniisip ko na agad, hanggang simula lang to. Kasi kapag napagod na to sa schedule ko, mawawala din to. Ay, inuunahan ko. Okay. So, Ay. sa tingin mo, ito muna. Paano mo ba kasi na-view yung love ngayon? Ano yung dahilan kung bakit ganyan na yung pagtingin mo sa pagmamahal ngayon? Big word kasi ang love. So, Okay. hindi na siya puro kilig. Kailangan dito may understanding, may sacrifices na, tapos, may learnings ka din, gano'n. So, parang overall talaga siya sa akin. As in, parang isang siyang payong na nakapaloob lahat doon yung ibang mga kailangan mo para makuha mo yung talagang love na deserve mo. So, the understanding, the trust, diba? Tapos, sacrifice, gano'n. Kasi, madali nang magsabi ngayon ng mahal kita. Madali nang magsabi ngayon ng I love you. Diba? Pero, ang hinahanap ko kasi is consistency. So, parang, yun yung pinaka-green flag ko na hinahanap, the consistency. I met someone na consistent, pero mahirap din naman yung puro lang consistent. Consistent siya sa ginagawa niya kasi yun siya. Ganun yung nangyayari. So, normal sa kanya na ganun yung actions niya. Pero may mga actions siya na hindi ko masyadong nagugustuhan. Nagmumukhang insensitive ang dating sa akin. So, hindi ko siya tinuloy. Ganun. But on the other side, do you still have positive image pa rin naman sa love that hindi ko isasara ang puso ko kahit ganito yung mga nangyari? Oo. Lagi kasi sabi yan, hindi ako naghahanap, pero hindi ibig sabihin sarado ang gate. No? So, magpapatuloy, susubok. Pero kapag, dahil nga mas kilala mo yung sarili mo, alam mo na kagad, introduction pa lang, kiss na to. At least, nagtatry ka. Hindi yung papaka-Peter ka, ano ka, diba? Eto, ano yung gusto mong sabihin sa mga nakikinig sa atin ngayon that having struggle of letting go of someone or something na wala na talaga sa possession nila? Like, kahit anong tumbling nila, hindi na maibabalik ang mga dapat ibalik. That understandable na mahirap, but yung paglalet go, ganun, and to continue life, parang hindi na nila maiisip yung iniwan ng tao na itong framework, system, ganun, na hindi naman sa hindi maaalala, pero hindi na nakaka-apekto sa'yo, no? Kung maalala mo man siya. Ganun. Paano yun? Ang hirap kasing thinking nun. It took a lot of time. And minsan, ang iba sa atin, nagre-revamp or nagre-relapse with it, no? Kahit na maka-move on naman ang talaga sila. So, ayun, parang wala akong masasabi tungkol sa kung kailan ka dapat mag-let go at kung kailan ka dapat maghilom. Hindi ko kayang desisyonan yun. Nasa atin kasi
lalo na kapag nasaktan ka. Mahirap sabihin niya, move on girl, ang tagal na nun, hindi ka pa rin nakaka-move on. No, hindi yun yung tamang mga salita na dapat nating sabihin sa isang taong nasaktan. Diba? So, ang pag-let go, tulad ng sinasabi ko, it's a choice, no? At kapag kasi pumipili tayo, ang nasa isip natin, kung saan tayo sasaya, happiness, no? In order to achieve happiness, may kaakibat yun na acceptance. So, kapag na-accept mo na itong taong to ay hindi na parte ng buhay mo, close to yung chapter, doon ka makakapag-forgive. Kapag nakapag-forgive ka, doon mo na ma-feel yung happiness kasi magaan na. Pero palagi kong sinasabi na ang tao kapag nawala sa buhay mo, hindi mo yan makakalimutan. Masasanay ka lang sa idea na wala na yung tao sa buhay mo. Masasanay ka lang na hindi na siya parte ng buhay mo. Oo, for example, nagkakape kayo sa isang cafe, and then, pag makikita mo yun, maaalala mo siya. It's normal. Diba? Lahat tayo nakakaranas ng ganun. Pero instead na isipin mo siya, why not gawa ka ng ibang experience dun sa cafe na yun? Diba? Hindi mo papalitan yung nangyari. Kasi hindi mo nga yun makakalimutan. So, ang gagawin mo lang, dagdagan mo ng happy memories yung naging memories mo doon na nauna. Ganun. So, sabi nga ni Miko na walang makakapagsabi kung kailan ka dapat mag-move on. Walang makakapagsabi sa'yo kung kailan mo dapat i-let go ang isang tao o ang isang bagay. Nasa iyo yun. Choice mo yun. Kung alam mong sobrang bigat na kapag ang bayong puno na, di ba binibitawan natin o kaya binabawasan natin. Sige, basket na lang. Kami naman yung bayong. Ang basket kapag napuno, binibitawan natin or magbabawas tayo ng laman nun. Ganon din yun. In layman's term, ganon din kadaling sabihin na kapag puno na, bawasan mo or bitawan mo. Lahat ng mabigat, binibitawan para gumaan. Nasa atin kung gusto natin na ang process of moving forward naman is, sabi nga natin sa Quick Connect, na ang process ng healing is non-linear. Minsan paabante, minsan paatras. Pero ang importante, gumagalaw ka. Walang kaso kung paatras o paabante. Kasi, for example ako, mag-move forward ako or nag-move on ako. Nakalimutan ko siya isang linggo. Tapos, the following week, bigla akong nagising. Naalala ko siya. Normal yun. Hindi yun para saktan ka or ano. Parang, ibig sabihin, non-linear. Yun yung tinatawag na non-linear. Na okay ka ngayon, bukas hindi. Tapos kinabukasan, okay ka ulit. Ganun yung non-linear healing naman. Yun yung process ng moving on, moving forward. So, again, nasa atin. It's our choice. Kung gusto ka natin masaktan, gusto pa natin malungkot, or gusto na natin magpaubaya, tama na. Diba? Kapag wala na siyang, kapag hindi mo na nararamdaman yung halaga mo sa isang tao, kapag hindi na niya nakikita yung halaga mo, tama na. Wala na siyang karapatan maging parte ng buhay mo. Masyado kang mahalaga para magpakalungkot dun sa taong hindi nakikita yung halaga mo. Maraming tao dyan na nakikita yun, diba? Choose your people. Ganun. Hindi lahat ng gusto natin, inakukuha natin. Nakuha man, naging kayo, pero naging part lang siya ng isang chapter ng buhay mo.
So, lipat na tayo sa susunod na chapter. Ganun naman talaga, di ba? May mga istorya na sa susunod na chapter, iba na yung characters. So, ganun siya. Ayun. Alam mo, what I love about UDG Chicks, at saka yung lagi ko natatandaan sa'yo, isa dito yung mga linya mong masyado kang mahalaga para mag-dwell sa mga ganyan. Mm-mm. Kaya na-curious ako, there was a point ba, paano mo nakuha yung timpla na yan? Like, dumating ka ba sa point na parang ibinaba mo yung sarili mo? May sitwasyon bang ganon? Then later on, paano mo Oo. na-realize na the way na pinangangalagaan mo yung sarili mo ngayon? Mm-mm. Paano yung naging proseso nun? After mong iduldol. Wow, grabe sa word ah. Iduldol yung sarili mo ng mga panahong iyon. Ano yung kwento dun about that? Diba nga, I'm a single mom. So, Aha. yung daddy ng baby ko, alam ko 4 years kami. 4 years mahigit, ganun. So, nag-hold back ako kasi may baby, may bata. So, may Nagsama maapektuhan kayo ibang... saan? Bumukod Oo. kayo? Okay. Saan? Nag-live-in Sa kami. Dito lang din, niya? sa Pampanga. Okay. Saan malapit? Saan kanyo ang kanyo? Ang pareho. Kasi malapit lang kami. Adjacent barangay kami. Ayun yung mahirap dun, di ba? Diba? Dadaanan ko araw-araw. Okay, so, tapos, Ayun. So, ano siya? Saan mo siya mal nakilala? Nagtatrabaho na kayo nun? oo. Working kami Okay. nun. So, actually, may bahay sila dito sa barangay namin. Sa tito niya, sila yung pinatira muna. And then, doon kaya ko siya na-meet. Kasi magkabarangay kami. Pero ang talagang Okay. bahay nila is sa kabilang barangay. Ganun. So, ayun. Oo. Nagsasama kami. Okay naman sa simula. Mhm. Kaya lang kasi may, ang nangyari, ganito ko katanga. Nasa loob ako ng bahay, may kasama siyang iba sa labas. Paano mo, Diba? paano nalaman mo yun? Paano mo nalaman? Like, Alam ko, Hindi kasi sabi bago sa'yo. bago pangyari yung gathering sa bahay, alam ko na, kasi nakaka-chat, nakaka-text niya. kayo na nun. Yes, kasama na kami sa isang bubong. May anak na kayo nun. 4 months akong buntis nun. Oh my God. Not once, not twice, but thrice. Gaano kahirap for you na iniisip mo yung bata sa tiyan mo tapos hindi mo alam na pagsilang ng bata, may ganun siyang mararanasan. Mm-mm. Actually, hindi ko naiisip na magiging affected siya sa mga ginagawa ng daddy niya. Nung nakasama ko na kasi yung baby ko, ano mo yung ni umiyak, madalang, parang nararamdaman niya na, hindi ako pwede mag-inarte kasi stress yung mami ko. Parang ganun. So, pag pinapatulog ko siya, ang bilis niya makatulog. Ganun siya kabait ng baby. Tapos, ano yun, after years, after ilang years, siguro 2 years na yung bata, parang doon na ako napagod. Napaisip ako na, hindi pwede to. Hindi ito yung gusto kong buhay. Hindi ako nagtapos ng pag-aaral para maging ganito lang. So, ang ginawa ko, nag-Manila ako. Yun yung time na tumira ako kay Latita sa Manila. Tapos Kanina nag-work naiwan ang ako bata? doon. Alternate siya. Minsan sa amin, minsan sa kanila. Okay. Yan. So, Iwalay na kayo ng tita. hindi. Actually, hindi. Ano mo yung ite-text niya ako. Wala daw gatas yung baby ko. Ang tanong ko sa kanya, ano mo ba yan? Diba? Bakit hindi mo magawa ng paraan? Ikaw yung Okay. nandyan. Buhay Diba? binata Ganun siya. pa, no? Oo. Ay, sorry. Di ba nakakainis? Oo. Nakakainis, diba? Tapos, hindi, ayun. Nag-chat si Papa. Nakita daw niya may ibang kasama. Yung daddy niya. Eto na naman. Hindi na ako nasaktan. Alam mo yung me, na-detach na kagad ako. While we're still together. Okay. So, totoo yan. Pwede yan.
pwede yung ma-detach ka na habang kayo pa. At saka totoo ba yung kanyari ganyan, kapag nagkaanak ka na, hindi mo na, mas una mo nang iisipin yung anak mo kaysa doon sa asawa mo or sa partner. Oo, Mi. Dito Wala nga na sa siya, RP, sa RP nga, Ano di ba? ako nagjojowa eh. Dahil sa inyo eh. Hindi, I mean, nagsasama kayo, ganyan, tapos, may nangyaring, kunyari, nangyari yan, tapos, parang ngayon iniisip mo na hindi yung sarili mo, yung anak mo na like kahit pagod ka na doon sa tao, nawawala yun kasi nakikita mo yung anak mo. Totoo pala yun. Iisipin mo, ayaw mo lumaki yung bata na hindi kompleto ang pamilya. Pero na-realize ko din na hindi porket walang daddy, hindi kompleto. Then nung nangyari yun, doon mo ba na-realize na you're totally free at nagpapakatotoo ka na talaga? And paano mo siya inintroduce kay baby? Since wala pa siyang mawang, 2 years old, nung magti-3 siya, ako na lang yung kasama niya. Doon ako na-decide na tama na. Okay, nagawa ko na lahat. Hanggang dito na lang ako. So, magkanya-kanya na tayo. Nung una naawa ako eh. Okay. Nung una naawa ako. Parang, awa na lang. Ang ko kasi hanggat may natitira pa akong respeto, itigil na natin to. Kasi respeto na lang yung natitira. So, ayun. Tapos doon ko na mas pinahalagaan. Kasi meron din akong isang friend na nagpa-realize sa akin. Kasama ko siyang choir. Okay. Lalaki siya. Nag-confess yun. Sabi niya sa akin, hindi niya tinuloy. Nag-confess lang siya. Kasi nga magkaibigan kami. Sayang naman, di ba? Kung masasira yung friendship namin. Tapos, magkasama kami sa circle. So, nung nakapag-asawa na siya, tinanong siya nung common friend namin na, bakit hindi mo tinuloy yung sa inyo ni Chicks? Sabi niya, wala kasi akong maipagmamalaki. Bakit? Sabi niya, single mom yan. Isipin mo gano'ng katatag yan. Anong laban ko sa may anak? Parang ganun kataas yung... Sabi ko, shit, ganun pala yun. Meron pa rin palang lalaking nakikita yung halaga mo. Meron palang lalaking ang taas ng tingin sa mga single mom. Akala ko kasi kapag single mom, hindi ganun. Parang ang baba kasi syempre may anak na siya, ganun. Tapos ang daming dalaga dyan. Yung ganun yung isip ko nun eh. Na-realize ko na, okay. Hindi ako single mom lang. Single mom ako. Kaya kong mabuhay nang wala ka. Diba? Basta nasa akin yung anak ko. Ganun yung naisip ko. Doon ko na mahalaga ako. Alam ko kung ano yung gusto ko. Kilala ko yung sarili ko. Masyado kong mahal yung sarili ko para hayaan kong saktan lang ng iba. At saka hindi ako pwedeng maging mahina kasi dalawa kami. Kung ako lang, why not? Kaya ko sarili ko. Kaya lang dalawa kami. So, kailangan ko maging matatag, hindi lang para sa akin, kundi para doon sa baby ko. Ayun, doon na nag-start. Doon nag-start yun. Na naging advocacy mo na siya in the long run. Sabi nga nila, kapag may isang homily si Father, sabi niya, huwag ka maghanap ng maganda sa isang tao bago mo mahalin, bago mo i-appreciate. I-appreciate mo siya para makita mo yung kagalingan niya. Ayun. Kasi aminin naman natin sa hindi ang kultura dito sa Pilipinas ay napaka-unfair para sa mga kababaihan na single mom. Kasi ang mga lalaki they can flee right after. Unless mapupunta sa kanila anak. Syempre hindi. Pero most of the time, di ba, pag nagkahiwalay, parang na sila, binata na sila, ganun, na parang ganito na ganyan. Walang sayang society, pero pag ang babae, di ba, naiwan sa kanya ang anak. Tapos, ang mga tingin ng mga nasa paligid na yan, parang, alana, hindi na puro, ganyan. Like, bakit? Di ba?
So, kaya sa'yo wala na yung mga gano'n. Hindi na siya umubra sa tenga mo, Hindi. di ba? Wala akong pake. Oo. Wala ka naman, hindi naman ako humingi sa'yo ng panggastos sa anak ko, di ba? Oo. So, mag-shut the fuck up ka siya mag Spotify tayo. Ay, sorry. Eto. Tanong ko dyan, nakapagpatawad ka na? Ayo, madali ako magpatawad, me. Kasi I just wanna I just wanna share the other side of forgiving. Minsan kasi, yung pagpapatawad, ang nangyayari kasi dito, lalo na sa bansa natin, nagiging obligasyon siya eh. Like, I mean, ikaw pa yung napapasama, ikaw pa yung kontrabida kung bakit hindi ka makapagpatawad without knowing how, kung gaano ka nayurak, kung gaano mo idinildil ang bawat gabi para buuin yung sarili mo. And then, other people would think na ang bitter mo naman, ganyan, napakasama ng ugali mo, hindi ka marunong magpatawad. Which is, ang hirap niya, diba? Ang hirap lunukin yung ganun. Like, ikaw na nga yung nasaktan gano'n. Pero in your case, bakit parang kasalanan mo pa, di ba? Oo. Kung hindi ka makapagpatawad. Kasi, ang kasi dyan, ang point kasi dyan, parang sa tuwing may iisip mo magpatawad, yung sa iba sa atin, naaalala mo yung mga ginawa sa'yo kung paano ka nasira. Ikaw, paano mo na-overcome yun? Choice ko. Mag-forgive. Sabi ka nga, in order to achieve happiness, you need to forgive first. So, happiness comes from forgiveness. Diba? Parang, tinanggap ko yung mga nangyari. And then, syempre ninamdam ko muna yung sakit. As in, sobra. Sige, sino ang masaya na nag-iniwan na may anak na kayo? Di ba wala naman? Yung nga magjowa ng masakit na. Di ba? Paano pipintak sila, di ba? Di ba? As in, harap-harapan. Di ba? Gusto ko na lumayas, no? Pinipigilan na ako ng kapatid. Tapos, tinanggap ko. And then, inisip ko. Ako kasi yung taong bago ko magdesisyon. Ganito. Dinadissect ko siya. So, pag ginawa ko to, ano yung paghihinayangan ko dun sa pag hindi ko paggawa? At kapag hindi ko ginawa to, ano yung paghihinayangan ko na sana ginawa ko? Or ano yung benefit ko na kung sana ginawa ko? Ganun ako palagi. So, ang iniisip ko, pag hindi ako nagpatawad, every time na dadaan ako doon sa harap ng bahay nila, makikita ko yung kahit isa man lang sa mga angkan niya, maalala ko yung sakit. Maalala ko yung, niloko ko nito. Ginanito ako. Ginanon ako nito. So, okay, may hirapan kasi magagalit na naman ako. Pag nagalit ka, hindi ka na naman makakapag-isip ng maayos. Diba? So, ang ginawa ko, tinanggap ko siya. Tinanggap ko yung, okay, sige. Niloko niya ako. Wala na akong magagawa doon. Nangyari na eh. Diba? Wala na tayong magagawa sa mga bagay na nakalipas na. Ang magagawa natin is makabawi sa future. So, gusto ko, sabi ko sa sarili ko, gusto ko sana kapag nakikita ko sila, kahit tamuan, ganun, ngitian, bala sila kung makipagplastikan sila. Basta sa akin, ako, okay na ako. Ang importante kasi yung sarili ko. Ang importante, okay na ako. Wala na akong pake kung okay ka o hindi, kung naaalala mo pa ako o hindi. Kung hindi ka pa rin nakakatulog dahil sa ginawa mo sa akin, wala akong pake. Labas na ako doon. Charot. Actually. Di ba? Hindi, pero so, go. Continue. Ano? Hindi, pero totoo din talaga, no? Once you've realized, kung saan dadating sa bibig mo na pinapatawad mo na siya. At kahit hindi mo nga sabihin sa bibig mo pinapatawad mo na siya, mararamdaman mo sa loob mo na okay ka na. You have no you have no anger, no feelings with that person. Only the humility to accept those decisions that he gave it to you. Forgiving doesn't mean you have the license to do it again. Parang
Oo. Hindi porket pinatawad kita, magiging okay tayo tulad ng natin. No, hindi gano'n. Okay na ako eh. So, bakit ko pa sisirain ulit yung sarili ko? 'Di ba? Tsaka masarap sa pakiramdam yung nagpapatawad. Oo. 'Di ba? Masarap sa feeling yun. Huwag niyo na sasabihin na Diyos nga nagpapatawad. Hindi. Una sa lahat, hindi ka Diyos. 'Di ba? So, choice talaga. Choice ang mag-forgive. At choice maging masaya. 'Di ba sabi ko sinasabi, happiness is a choice. Forgiveness is a choice. Hindi yan pupunta ka sa palengke, pabili po akong happiness. Hindi siya Oo. ganun. 'Di ba? So, sa tingin mo, Choice mo yan. okay. Ano yun? Sorry, kala ko tapos ka. Hindi, okay na, okay na. So, sa tingin mo, bakit may mga tao na hinihintay pa yung tamang pagkakataon para makapagpatawad kaysa gumawa ng desisyon desisyon or tamang desisyon na patawarin yung tao? Part yan ng process nila. May kanya-kanya tayong process kung paano tayo makakapagpatawad. Yung iba naghihintay ng closure. Yung iba naniniwala sa there are things better left hanging. May closure ba talaga? Kailangan ba talaga nun? Ako hindi ko alam. Seryoso, hindi ko alam kung kailangan o hindi. Parang baka hindi siya necessary. Pero may epekto yung nakapag-usap kayo ng maayos, naghiwalay kayo ng maayos. Kasi hindi nyo masasabi, maliit ang mundo, magkukrus at magkukrus pa rin yung mga landas nyo. So kapag nagkita kayo, okay na. Kasi nasabi mo na lahat noon. 'Di ba? So, magaan na, makakatulog ka ng masarap. Matitignan mo siya ng diretso sa mata. 'Di ba? Oo. Ayun. Pero yun, back to the tayo, tawag dito. That's the good thing of having a good timing din talaga, na wag mong ipilit sa tao kung ayaw pa niya magpatawad. Wala kang karapatan. Girl, patawarin mo na. Tagal na. Hindi ganun yan. Oo. And I think that's the best way na matatanggap mo if naranasan niyo yun, guys. Nagigising ka na isang araw na parang wala na yung galit, wala na yung ang focus mo, yung sarili mo, yung mga gusto mong gawin, ganon. And kung paano mo nilagyan ng bakod yung sarili mo, gaano ka nakatayog ngayon, ganon. Kailan mo naranasan yung ganon, DJ Chicks, na parang, okay na ako, bahala kayo dyan, basta ako, nakaangat na. Hindi ko alam kung kailan yung eksaktong panahon. Basta naramdaman ko na lang na pagising mo wala ng bigat, okay na ako. Kahit na makita ko sila, wala nang epekto sa akin. Ngayon nga, ini-invite siya sa mga parade, ganun. Pero never ako humingi ng sustento. Kaya kong buhayin yung anak ko. Kaya nga, tinatanong nila ako, nagbibigay ba siya? Hindi. Hindi ka nang hindi. At ako At saka manghihingi. ang magulang, kusaya magbibigay. Kahit Tama. hindi mo itanong. Diba? Kung alam Ano ba niya, naman yung ipaabot lang yung diba? kung alam niya yung responsibilidad niya, hindi mo kailangan hingin yun. Tsaka may family na siya eh. Meron na rin silang baby. So, alam mo nung nalaman ko may jowa siya, tapos nung nalaman ko ang saya ko. Bakit? Kasi, meron na siyang katuwang. Kasi knowing his life, hindi kasi siya good term sa family niya. Panganay siya. Hindi siya good term sa family niya. Baka yun yung dahilan ba't naawa ako, ba't di ako kagad nakaalis. Ganun. Kasi inisip ko may iwan siya mag-isa. Ganun. So, ngayon okay na siya. Parang ako yung unang naging masaya. Dahil una sa lahat, tatantanan niya na kami. Ay, may mga ganong eksena. Oo. Tapos, ayun. Basta okay na lahat. All goods na. Wala kahit anong sabihin nila, hindi na ako masasaktan. Hindi ko nahahayaan na may manakit sa akin or sa amin. Ganun. Ano yung gusto mong lesson na
manggaling sa'yo na gusto mong ipamana kay baby? Pag lumaki-laki na, gano'n. Lesson. Yung laging sinasabi ni mama sa akin doon. Sabi niya, mag-aaral kang mabuti, magtapos ka. Kasi darating yung araw na kahit saan ka dalhin ng ibang tao, kahit anong gawin niyang pagpapabagsak sa'yo, dahil may pinag-aralan ka, may pagtatanggol mo yung sarili mo. Kasi hindi naman laging nandiyan kami para ipagtanggol ka. Ganun. So, kailangan matuto rin siyang ipagtanggol yung sarili niya. Laging sinasabi yun ni mama sa akin, magtapos ka, gano'n. Which is ginawa mo naman, di ba? Oo. At the age of 19, I graduated Bachelor of Science in Business Administration, major in marketing. Hindi ka na no? Hindi na. Sana all, charot. Eto, dumating naman tayo sa, oh my God, ewan ko kung dapat ko ba itanong to. Sa family naman. Paano naka-impluwensya sa'yo si mommy? Kung sino ka ngayon? And si daddy? Ganyan. Mas close ako kay mama. Sobra. Kasi si papa naka-abroad. So, kailan lang namuli? High school na ako nung umuwi. So, may isip mo talaga, grown up ka na talaga, di ba, nung umuwi siya. So, si mama as in, si mama yung hindi mareklamo. Never ko siyang narinig magreklamo. Tapos, siya sobrang pagbigay. Dadaig lang ako. Naiyak tuloy. Ako din alam ko nung nangyayari to, kaya tinatanong kung dapat pa ba. Hindi kasi, nakakamiss kasi si mama. Nakakamiss yung boses niya, nakakamiss yung pagmamaldita niya, gano'n. Kapag dumadaan ako sa parang hindi ako okay, nandiyan siya. May makakwentahan, gano'n. Kahit sa kusina lang kami. Tapos, ngayon wala na kasi siya, diba? Alam mo ba, I stopped baking. Kasi, nagtatanong sa akin yung mga katrabaho ko na, ba't di ka na gumagawa ng banana cake? Sabi ko, wala pa ako sa mood gumawa. Wala pa ako sa mood mag-bake. Kasi wala na yung taga-tikim ko. Sabi ko, wala na yung kapag inabot ako ng alas 12, kaka-bake, andyan din siya. So, wala yun. Sabi ko, parang wala yung, ang bango, gano'n siya, ang bango, parang ang sarap. Wala nang gano'n. So, sabi ko, parang, tinatamad na ako mag-bake. Hindi na ako nag-bake ng cake, birthday cakes. Parang ang last bake ko is February. Tapos, hindi, May pala. Tapos, May na wala si mama. Diba? So, ayun, parang, bawat dati, ang dami yung pamahi. Sobra. Si Pamay, taga-Pangasinan si Mamay. So, super province. Ang dami niyang pamahiin. Oo, na bawal kang umupo sa dalawang upuan na magkapatong. Ganun. Ang dami sobra. Oo. Okay. Tapos, hindi ko tapos, gusto niya kung sino yung unang sumandok ng kanin kapag sasandok ulit, siya ulit. Hindi pwedeng mag-iba. Ganon. Okay. So, oo, sobrang hindi mo maintindihan kung saan galing yun. Ganon. So, ngayon, pag nakikita kong ginagawa ng mga kasama namin sa bahay, binabawalan ko, huwag kang upo dyan, ayaw ni mama niyan. Laging ganon. Tapos, wala nang sasagot. Gagawin na lang. Tatanggalin yung isa. Ganon. Tapos, basta kapag sinabi kong, si mama, ayaw niya yan. Ayaw ni mama yan. Kaya, tapos, sumusunod na lang kami lahat. Parang, ngayon mo marirealize talaga kapag wala na yung tao. Yung sobrang halagay. Oo, pinapahalagahan mo siya nung nandyan siya. Pero iba
Iba kapag wala na yung taong pinahahalagahan mo. Kaya nga sabi ko, ngayon niyo ako hamunin dun sa iwanan, hindi Oo. ako maghahabol. Never ako naghabol ng tao. Kasi may mga mas mahalagang tao sa buhay ko na nawala. Na kahit Na kahit anong gusto gawin niyo. ko, hindi ko na Oo. makakasama. Dalawa sa mga favorite cousins ko, wala na din. So, Mm. sila kasi yung nagparamdam na part ako ng clan, ng angkan nila. Diba? So, sila pa yung mga unang nawala. So, tinatamad na ako sa mga gatherings nila. Ganun, parang feeling ko kasi, plastikan na lang. Nararanasan ko Siyempre. yun talaga. Ramdam mo naman sobra. yun. Nararanasan ko yan, may sobra. Lalo na ngayon na lang si mama. Tapos sabihin nga nila sa akin na, good luck sa lahat ng first time. First Christmas, first Mother's Day, first birthday mo, first fiesta niyo, lahat ng first New Year, good luck. Kasi masakit. So, nire-ready ko yung sarili ko sa mga Yes. okasyon na yan. So, ayun, yung pagiging strong ni mama, yun talaga. Kung siya nga kinakaya niya, ako pa. Oo. Diba? Ayun. So, yung ano naman yung legacy na gusto mong ipagpatuloy mo mula sa kanya? Ayun nga. Si mama, alam mo ba, si mama, kaya niya mabuhay nang wala siyang hawak na pera. Ah? Solid. Grabe. Walang reklamo. Basta may pagkain dyan. May bahay na tinitirahan. Which is, nakikita ko as negative. Kay papa. Diba? Hindi dapat ganun. So, ang inaano ko, kailangan family. Kapag family tayo, tulungan tayo. Ganun yung gusto ko sanang gusto kong mangyari sa amin. Ayoko yung sobrang matiisin ni mama. Oo, strong siya. Sumobra naman. Diba? Na parang go with the flow na lang siya. So, ang gusto ko kay mama, sobrang pagmamahal niya. Sobrang pagmamahal niya, kaya niyang tiisin lahat. Ganun. So, pag may pera siya, like, pera naman ako ganda, wala na akong barya, pamasahe ko lang. Sige agad siya. Ganun siya kabuti. Ganun siya kabait. Kaya, gusto ko ganun. Gusto ko chill lang. Gusto ko magaan. Ayoko nang sobrang seryoso sa buhay. Kasi, ang problema, kahit anong gawin mo, darating yan. Pero, kung mahina ka, diba, parang, talo ka. Yung inano ni mama na, yung sinasabi ni mama na, idaan mo lang sa prayer. Ganun. Effective naman. Totoo naman. Kasi ilang beses ko din napatunayan na hindi nag-fail yung nasa itaas kapag hindi man siya mabilis mag-run, pero darating in the right time. Ganun. So, yun yung gusto ko sa kanya na hopeful siyang tao. Hindi siya nawala ng pag-asa. Na dapat naman talaga, na habang hanggat humihinga ka, may pag-asa naman talaga. Ganun si mama. So, gusto ko ganun. Gusto ko ganun kami na yung problema lang yan. Tapos strong tayo. The choice of choosing hope. Ayun. So, gusto ko ganun. Yung puno siya ng positive vibes. Puno siya ng pag-asa sa buhay. So, ayun. So, kung bibigyan ka ng isang pagkakataong baguhin ng isang desisyon sa buhay mo or baguhin generally yung pangyayari sa buhay mo, babaguhin mo ba ito o tinatanggap mo na lang dahil bahagi ito ng naging pagkatao mo ngayon? Like, may mga instances ba, sana hindi na lang ito nangyari. Desisyonan ko na itong baguhin, ganun. May ganun ka ba? Actually, wala din. Kasi wala rin akong magagawa eh. Ang nasa isip ko, ang pumasok agad sa isip ko sa tanong na yan, yung araw na nawala si mama, na sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi na lang ako pumasok sa work. Sana hindi ko siya iniwan. Kaya ano bang mas mahirap? Ito, ano ko muna. Ano bang mas mahirap?
mawala siya nang wala ka doon o makita siyang unti-unting nawawala nang nandoon ka? Yun yung curious ako eh. Ano yung Actually, mahirap? naabutan ko pa naman eh. Okay. Naabutan ko. Ang akin I lang mean, kasi. parehas silang masakit pero ano yung parang Mm. mas tatatak lagi na nandito ka na unti-unti siyang pumipikit, nawawala ng malay o mababalitaan mo na lang pag uwi mo, telepono na wala na siya. Mas masakit yung nawala siya nang wala ka. Totoo. Double kill yun. Kesa yung hanggang sa huling hininga niya, kasama ka niya. Parang Mahirap parehas yun. kong hindi ko kaya yun Pero Pero naranasan ko kasi. may realityng kailangan mong kayanin ang isa sa mga yun. Sa bagay, Mm. ang naranasan ko kasi, I mean, sa aso kasi siya. Mm-mm. Pag uwi ko, binalita lang sa akin na wala na yung aso namin. Which is a very, very sweet one. Na parang Mm-mm. totoo pala yung energy mo, babagsak. Oo. Yun, matutulala ka. So, What yun more naranasan ko na. Pero yung Diba? What more unti-unting kung tao? nawawala, hindi pa. O, go. Ayun. Kasi nga alam mo, nag-adjust ako ng schedule nun. Gusto ko, di ba 8 to 7 ako. Gumawa ko ng letter requesting sa boss na 8 to 5 ako pero 6 days yung pasok ko kesa sa 8 to 7 pero 5 days. Kasi lagi yung inaalala. Sabi ko, sir, baka kasi umiyak ako, wala na yung mama ko. Laging ganun. So, Ay, binarant nasa nila. isip mo na siya. Natatakot. Actually, tinanong nila ako, tanggap mo na ba? Sabi ko, hindi ko siya kayang sagutin hanggat hindi nangyayari. Kasi parang sabi nila, baka kasi hindi siya pumipitaw kahit nahirapan na siya kasi alam niya hindi mo pa kaya, hindi mo tanggap. Hindi ko talaga siya kayang sagutin. Hindi ko alam eh. Ayoko naman sabihin na oo. Ayoko naman sabihin na hindi. Kasi hindi ko talaga alam. Kumbaga, Tapos, doon na lang ako gagawa, iisip, pag nangyari na. doon ko siya mas malalaman. Process. Oo. Doon ko malalaman na hindi ko kaya pero wala naman ako magagawa. Hindi ko rin masasabing ay kaya ko pala. Hindi ganun yan. Diba? So, ayun nga. Nag-adjust ako ng schedule. Effective on Monday. Nawala si Mama Sabado. Hindi na umabot. Ang sabi nga nila sa akin, nag-adjust ka pa naman ng oras. Kasi hindi mo naman pala magagamit. Sabi ko, wala. Ganun talaga. Itinawag nila sa akin. Hindi na nila makausap si Mama. Ayun yung masakit kasi bago ko umalis, nakausap ko pa siya. Tinanong ko pa kung gusto na niyang kumain. Sabi niya, hindi muna, matutulog muna ako, mamaya na lang. Okay. Kapalitan ko na ba yung diaper mo? Hindi pa naman nagamit. Okay. Sabi ko, papasok muna ako ha, hintayin mo ako. Tapos, ayun, alas 12 pa lang. Wala pang 12. Tumatawag na sa akin na si Mama, hindi na nagsasalita. Nakatilat na lang. Gusto ko magalit kasi bakit? Anong nangyari? Anong ginawa niyo? Iniwan ko yan sa inyo na okay siya. At ngayon hindi na. Kaya lang, maninisi pa ba ako? May magagawa pa ba yun? Diba? Oo. Wala naman na. So, ayun. Pagdating ko, diretso ako sa kanya. Kinakausap ko siya na, tara na, papalitan na kita ng diaper. Sabi ko, tara na, pakainit kita kasi iinom ka pa ng gamot. Kaya wala na, hindi na sa kasi. So, after ilang minutes, okay siya eh. Successful yung paglagay ng NGT. Kaya lang, after how many minutes? Minutes lang ha.
Parang nagpalit lang ako ng damit. Pagbalik ko sa hospital, sabi ng tita ko, sabi niya, tingnan mo nga yung mama mo, parang hindi na humihinga. Sabi ko, ano nangyari? Tapos dilated na kasi yung mata, sabi ng nurse. So, hinihintay na lang nila mag-flatline. Tapos, sabi ko, nurse, pag ganyan Nila- daw, wala na pa ba? talaga. Inaano Ha? pa ba? Hindi na nila inano yung patawag doon? Na-revive. Oo. Hindi. Kasi once na tumanggi kang i-intubate ang pasyente, hindi nila ipe-perform ang revive. Hindi nyo na pinatubuhan. Kasi Hindi. masakit Ayaw yun. namin. Oo. Oo, Mahirapan lang sakit siya yun. lalo. So, ayun. So, hinintay na mag-flatline. Ang tagal bago nag-flatline. So, sabi ko, kung ni-revive to, may chance pa sana. Kaya lang, in-explain sa akin na hindi namin gagawin yan kasi tumanggi kayo. Nag-wave kayo. Wala public hospital. Kaya, parang naghintay na lang ako. Hindi ako umalis sa tabi niya. Kami na lang dalawa sa room. Hindi ako umalis. Even nung naka-cover na siya ng buo, nung nag-flatline siya, nihintay namin yung service na magdadala sa kanya sa embalming. Parang ang Andun hirap lang sa ako. part na yan, no? Kasi parang sana doktor ako para may gawin ako. Diba? Habang hinihintay na Hinahagod-hagod. ko, gano'n. Hinahagad-hagad ko pa yung chest niya kahit naka-cover na siya. Hinahagad-hagad ko. Parang pinapainit ko pa. Ganun. Wala eh. Wala na akong magagawa. Hanggang doon na lang talaga. Oo. So parang, di ba naka-live pa tayo nun nung nasa hospital kami? Oo. Oo. And that Parang- pain will always be remembered. Mm-mm. Hindi yun mawawala. Hindi yun makakalimutan. Ah. So, ayun. Ay ngayon naman, tawag dito, naramdaman mo na ba yung haplos ni mother saying that, DJ Chicks, you may continue your life, do what it should be yourself for you and for your daughter and for the family. Ganun. Naramdaman mo na ba yung ganong message mula sa kanya? Hinayo ka Actually, na ba? hindi ko siya napapanaginipan. Pero sa ibang forms, hindi. Like parang kahit naramdaman lang ganun. Hindi kasi ako yung nakakaramdam, nakakakita. Hindi, kasi walang ganun. I mean, superstitious side, but in your introspective view, feel mo ba na hinayo ka na niya? Siguro sa work, oo. Madalas. Alam mo yung kapag gusto kong sawakan na lagi ako nagra-rant sa inyo na dami kong ginagawa. May ititrace pa akong error, ganun. Tapos, hindi matatapos yung araw na nare-resolve ko siya. Tapos, parang may nag-cheer up sa akin. Na ano ka ba? Kaya mo yan. Ikaw yan eh. Ikaw yung anak ko, diba? Parang may ganun. May something. Mm-mm. Okay. Parang hindi naman yun mawawala sa isang ina, diba? Yes. Oo. Mhm. And paano mo before we end, paano mo gustong maalala ka ng tao base sa lahat ng mga pinagdaanan mo as DJ Chicks or as Chicks in real life? Gusto ko simple lang. Ayoko ng bida-bidang memory. May Bida-bidang may pa-estatwa sa luba. Wala nang gano'n. Hindi mo yun Oo. Meron kang revolto sa intersection, gano'n. O kaya may sariling ospital na nakapangalan sa ika. DJ Chicks. General. Diba? DJ Chicks. Memorial Hospital. Hindi. Ang gusto ko lang. Memorial? Okay, go. Ang gusto ko lang, maalala nila, si DJ Chicks, yung simpleng strong,
Yung akala mo ganito lang siya pero may atake. Ganun. Yung, si DJ Chicks, yung ipapaalala sa'yo, yung nakalimutan mong halaga mo. Ipapaalala sa'yo yung minsan mo na rin pinagdudahang halaga mo. Gusto ko ganun. Yung, hindi ako pwedeng maging ganito kasi yung sabi ni DJ Chicks, mahalaga ako eh. Sabi ni DJ Chicks, kamahal-mahal ako eh. So, bakit ko kaya ansaktan ako nung isa dyan? Ganun. So, sabi ni DJ Chicks, karapat dapat ako eh. Worth it ako na tao. So, kung si DJ Chicks nakikita niya yan sa akin, why not ako? Hindi ko makita sa mismong sarili ko. Gusto ko ganun lang. Yung parang ayaw kong nakakalimutan yung mahalaga kayo. So, gusto ko, pag nabasa niyo yung pangalang DJ Chicks, ang kaibat na, like, DJ Chicks, mahalaga ako. Kaya, gusto ko may kadugtong na gano'n. Na pag naalala ni Carol na dadating yung time na magiging busy ka, magkakanya-kanya. Tas, Ay, grabe naman. Hindi, ibig ko sabihin, hindi naman laging ganito. Diba? Oo. Lalo Like, na, parang, basta darating tayo sa punto na hindi man tayo magkakalimutan, pero hindi na tayo kadalas ganito mag-usap. Kita-kits tayo, ganyan. Oo. Sabi naman dyan, ganun na lang ba? Oo, gano'n. You're like, kamusta ka Ang na? advance mo naman It's been a yun. while. Wala pa ako doon. Hindi ko siya ba nakikita magiging yun? busy. If ever Joke nga, lang, joke lang. na mangyari yun. Like, tas pag nabasa mo yung DJ Chicks or accidentally may nabasa ka kapakatunog, kapangalan, ka spelling, gano'n. Wala na naman, ito yung taong minsan nagpaalala ng halaga ko. Kaya, natauhan ako sa Oo. Totoo yun, guys. Totoo yun. Promise. Kung walang DJ Chicks nung Diyos ko, di ko alam kung paano ipoproseso mga bagay-bagay. Totoo yun. Walang wak-keme, wak-chemical. Ay, alam mo yung chat ka pa ng chat sa kanya. Pero ako, in my take, tayo dito, I will always cherish our friendship, kahit ano yung mangyari. Kahit, syempre, magkakatrabaho, ganyan. Gusto ko pa rin, laging ibahagi, no? Kung magiging tagapagbahagi man tayo ng kwento sa future, na may ganong face, na may I have this friend, I have a set of friends that has given to me more motivations to go. Ganun. And all of us deserve those people. And and then you should be good to them, be kind to them, and treat them as someone na ihuhold niya habang buhay. Kasi sa era kasi natin ngayon, like, uso na yung mga seasonal friends ganun. Like, tanggap na yan parang na. Pero iba pa rin yung masasabi mo na hanggang dulo, you have this friend. Hanggang dulo, kahit may kanya-kanya na kayong mga buhay, magkayayaan lang kayo. May mga ganun pa rin akong kilala. Grabe, solid nila. Gusto ko ganun tayo. Ganun. So, ang lagi ko lang hinihiling sa universe, hindi ako magbago. Kung magbago man ako, professionally, I should be better. Pero yung pakikitungo ko, hindi sana ako magbago. Kasi ako, maaari ako magbago, di ba? So, ayun lang na. Huwag mo akong baguhin na kalimutan yung mga taong nakatulong sa akin noong mga panahong ganito pa lang ako kaliit. Ganun ako mag-isip. And I don't wanna lose friends na talagang sobrang special. Ako din. Sobrang halaga sa akin ng mga kaibigan talaga, as in. So, ayokong lalagasan ako ng mga tunay na kaibigan. Ayoko na sobrang dami. Ang hirap mabroken, ha? Friendship. Kita mo naman kung paano ako mabroken ngayon sa mga kaibigan, di ba?
Shoutout, boy. Bakit? Charot. So, ayun. Okay, eto na. Ang pinakihintay ng lahat. Ay, ano yan? Ang diary segment natin sa K-Roll. So, imagine watching this, no? Siguro nasa ano ka na nito eh. Nasa wala na sa planta, nasa main office. Tapos bored ka, tapos ka na pirmahan yung mga bagay-bagay. Tapos maisipan mo mag-browse ng YouTube channel natin, ganyan. Oo, ano palagi kong ginagawa? And Diba? eto na, seryoso na talaga. Ang dami ko naman Evas. Kung babalikan mo tong video na to 10 years from now, ano yung gusto mong marinig ng sarili mo doon, no? Nasasabihin mo ngayon. So, iiwan muna kita dyan. Ayoko Habaan mo maiwan. at mag-zero ko. Ayan. Pagka-rinola. Sinabi sa ere, no? Ko. Ayan. Alam So, rinola. it's time for you to talk DJ Chicks 10 years from now. Ayan. So, 10 years from now, sana, ano na, kamusta ka na? Napagawa mo na ba yung dream house mo na bungalow pero may 4 na kwarto? Tapos, hindi ka kasi pwede sa mga may second floor eh. Kasi, alam mo yung sarili mo na baka magkaroon ka ng problemang sobrang bigat tapos bigla kang tumalon. So, hindi ka pwede sa ganun. So, kaya dapat bungalow lang. Tapos, may jowa ka na ba? Finally, meron ka na bang katuwang? And, may sarili ka na bang business? Yung gusto mong business na, ayun kasi niisip mo, rebranding ka ng mga cosmetics, gano'n. Malay mo ngayon, after 10 years, may sarili ka ng brand ng mga products na gusto mo. Ayan, so, malaki na ba ang si baby, gano'n. Yung mga kaibigan mo ba ngayon hanggang after 10 years, andyan pa din ba sila? Napapahalagahan mo pa ba sila? Napapaalala mo pa ba na mahalaga yung mga friends mong yan na hindi man palaging nandyan ka, pero sana yung mga friends mong iniingatan ngayon ay kasama mo pa rin after 10 years. And, ayun, sana mas strong ka na ngayon. Sana may katawang kang kaya kang intindihin, kaya kang panindigan. After 10 years, yung mga sana mo, yung mga sana sa buhay mo is maging finally, nandito na ako. Para naman, may ipagmalaki ka ng iyong baby girl, diba? Si DJ Chicks yung mami ko. Diba? Yung kaibigan yung hindi yung mga kaibigan yung hindi what do you call this hindi nagmintis ng pagpapaalala ng mga worth niya is mami ko. Ganun, parang pag tinanong sino mami mo? Si DJ Chicks po. Hindi siya, si DJ Chicks, hindi ganun. Kailangan proud ka na si DJ Chicks yung nanay mo. Diba? Ikaw ba? Proud ka ba? Ayun. So, ayan. Ang pinaka-dream ko kasi talaga is makagaran ako ng sarili kong bahay na may 4 na kwarto. Na bungalow lang. Ganun. Hindi ako pwede sa 2-story, 3-story. Studio. Actually, hindi na siya corner. Isa na siyang room. Tapos may mga neon lights dyan. Ganun. So, parang ganito din siya sa setup ko ngayon. Pero mas bongga na siya. Diba? Kasi naka-soundproof. Ganun. Ay, wow. Grabe. Recording artist. Yes. MOR. Baka naman. MOR.
Ayun. So, sana magkaroon ka ng sponsors na yan. Ultra Mega, baka. Uy ba? Oy, speaking of that, so, syempre, meron pala tayong aabangan kay DJ Chicks. Ay, wala. Ano ba yan? Balik vlogging ka na daw? Bakit wala ka na ba sa radyo? Ng RP? It's official. Yes, it's official and final. I am no longer the CEO of MFM Entertainment 1.1, and I am planning to have my vacation leave. Wow. May Ay, wow. VL. Vacation leave pero merong programang babalik pagkatap nito sa end of the month. Paano yun? Oo. Actually, dapat 2 Work months. from Sabi- travel? Oo. Sabi ng manager ko, sa lahat? Mag-leave ka sa lahat? Oo. Ano yung ano? Oo. Kung Akala sinabi lang, akala ko ba sinabi mo October sa pa? manager mo na na mag-leave ka pala, sana in-adjust. Nagulat na siya. Na-announce na daw eh. Oo. Tapos ayun, so I'm planning. Yung mga tinitrain ko, gusto kong ipagpatuloy yung pagtitrain. So I'm planning to build a camp ng mga aspiring DJs. Hindi siya station. Hindi ko kaya magbuo ng sarili kong stasyon. Kaya ako umalis sa stasyon pa, tapos maggagawa. Diba? So Hindi mga ano yun, parang mga asosasyon, gano'n na may mga Oo. sariling ganap. Bahala sila kung saan sila i-ere, pero kung gusto nila ng training ground, open ang Chicks Hub. Ayan. Pinangalanan nila. Chicks Hub. And then, So, yung programa, magtotok-tok, more talk ka daw I'm planning to have my own podcast. So, under Chicks Okay. Hub, ang pangalan niya is Heart Talks, hosted by DJ Chicks. Pero, Okay. hindi ko pa i-detalye kasi inaaral ko pa din siya. So, ayun. Doon sa Chicks Hub naman, sa mentoring, I am planning to invite yung mga experts sa pagdi-DJ talaga. Kasi, hindi ko naman din kaya mag-isa. At alam ko naman na may mga bagay na hindi ko pa din naman lahat alam. So, kailangan ko ng tulong ng ibang mga DJs na experts sa ganitong klaseng darangan. Na para naman kapag na may mga nag-train is, sabi ko nga, kahit na hindi ka, it's open for former DJs and mga bagong DJs talaga. So, hindi natin kailangan may experience sa pag-DJ. Kahit no experience is welcome sa hub. No, so, sabi ko nga, we don't accept magagaling na DJ. So, we will create magagaling na DJ. So, ay. So, Asahan nyo na si Okay. Carol. Diyos ko po. Corina Sanchez sa talaga ng RB si Kero. Si Corina, ilang network ang hawak niya ngayon na programa. Tapos ito, ganito ayan. talaga, no, kapag wala nang hindi na naka sa istasyon, ano? Nakatali. Hindi na nakatali. Oh, eto naman. So, syempre, as co-host at co-producer ng Love Guacheras, ano ba yung mga pagbabago daw? Parang meron pang isang special segment. Alam ko pwede na atang sabihin yon na may specials ang Love Guacheras. May mga nabago ba o same pa rin doon sa formula? Alam ko may changes. Meron idinagdag yung main host. Sino ba yan? So, Kung hindi ako nagkakamali, parang kung dati mga love scenario, hindi pala, kung dati mga scenarios ang pinag-uusapan natin. Ngayon, mga totoong kwento na ng mga totoong Ay, tao. ganon. So, nadagdag siya bukod sa mga love scenarios. Additional siya ng So, scenarios. ano ba? Live ba ito mapapakinggan or hindi? Alam ko live.
Ayaw kasi nung main host na hindi live. Ay, hindi. Yung sa main host alam ko pre-recorded. Yung, eto na nga, naglolokohan tayo dito. So, yun nga Hindi po. mo kasi talaga, alam nyo kasi guys, sa LK, hindi kami nagmi-meeting. Pero gets mo na agad, di ba? Oo. Parang, Ami, gusto ko mag-add lang. Okay, sige, sure, support. Oo. Ang hindi mo lang pinabago sa akin yung mga scenarios. Kasi doon na kilala tayo. Oo, solid tayo. So, ayun na nga guys. So, kaya siya talaga ang episode 1. Parang ang gandang bungad na. Babalik ang LK, babalik siya. Tapos, kailangan mo nang mag-spill ng mga nangyayari. Bago mag-revamp si DJ Chicks. Charot. Seryoso. Ang LK po, kami pa rin. Tapos mananatili. Same pa rin, di ba? Same concept. Pero may mga nawala lang na parts, which is yung love ask. Wala nang love ask. Kasi kami na mismo ang sasagot ng 2 kinds of question per episode. Like, it's either dog playtime question that gagawin namin may sense or serious question. And then, we also have the love moments. Hindi rin siya. Love moments? Tama ba? Oo, love moments. Basta may love. Oo. Di ba? Di na kami nawala sa love, di ba? Siya heart. Akala mo may mga jowa kami. Siya pala heart. Dito pala love. So, ayun. Baka naman gusto niyo mag-send ng kwento, yung mga sa atin dyan. Ayaw namin gumawa ng inventong. Oo. Sabi ko, mag-AI na lang ako. Hindi, may. Ayoko. Di ba? So, ano na yun? Saka, gusto namin yung puro. Charot. Ano lang. Yun ang challenge sa amin ngayon. Kailangan namin humanap ng mga kwento ninyo. Diba? Oo. At meron na lamang kaming ilang linggo. Oo. Pero yung love moments, hindi naman siya big deal kasi parang susulput-sulput lang siya. Ang focus talaga namin is itong LK Season 2. So, ilang episode ulit to, DJ Chicks? Same din? 10? 12? Oo. Pero it will run a lot of months, di ba? Oo, kasi parang magiging once a month ang LK. And then once a month ang RK. Then yung sa'yo, in your case, once a month. Yun sa akin, once in a blue moon. Once in every year. Kapag bored ako, tara, live tayo. Grabe naman doon. But, ayun. Hindi, lang, syempre. Go. Ayun. So, hindi naman kasi tayo yung mga umi-ere ng pag-trip lang. Ganun. Pinaplano talaga namin yung magiging flow, magiging concept, magiging topic na alam namin makakapulutan ng aral, ng lesson na hindi lang pang RP, kundi pwede rin i-apply sa totoong buhay. Alam niyo naman ang DJ Chicks niyo, di ba? Mga lagi, di ba? And maglalabas tayo ng libro, Chares. Ay, parang maganda nga yun, Kasi may card na tayo, Tapos, charay mo. Kahit mga page 1 to 10. Kasi talagang may vision po talaga kami sa LK na pag nakaluwag-luwag na kami parehas, malay natin, may merch aliyo, na baka tayo. naman. May merch na tayo. May mga notepads, tsaka Kaya nakita ko nga. Dati Diba? pang sticker lang yun sa Oo, nauna yung sticker. Ayan. Tapos may cards. Oo, grabe. Ayan. Ayun, may iba pa bang announcement? Ayan, may aabangan ka pa ba namin nitong sa mga susunod? Huwag na. Hindi, member po ako ng Rosenthal. Isa siyang Music Hood and Kaylun's Productions. So, sa Kaylun Productions, DJ ako dun. And Saan yun? Kaylun Productions. Ano yun? Kasama ko sila Fen. May ganun pa ba? Oo. Tapos sa Rosenthal, kasama ko si DJ C, si DJ Payne, mga
DJ din. Ayan. So, may dalawa akong grupo. Nalihan. And, ayun, puro kanta-kanta at DJ din. Pero, hindi siya station. Ayun, para lang mix. Ganun. So, ipapromote yung mga kanta. Siyempre, pag ganun may host. Ayun, ganun siya. So, maririnig nyo ang tinig ni DJ Chicks pero hindi na sa pagtalak. So, maririnig nyo na lang ako ng talakan sa Love Cocheras and Heart Talks. Pero, mostly, makikita nyo sa time na guys, puro kanta. So, kung gusto nyo ma-depress, pakinggan nyo yung kanta ko. Anyways, Ayun. ano ba? May balak ba tayong sumakabila? Nasa akin ang link eh. Oo, sige. Sige, susend ko. Ayan guys, grabe. Ganito na talaga, no? Ang dati kong istasyon ay katapat kong programa ngayon. Ayan, hello po sa mga taga-RRS. Ayan, hi, Papa Carl Chares. Aakyat kami dyan na, wait lang. Anyways, maraming salamat sa mga nakikinig. Hi, DJ Maharot. Hi, DJ Maharot. Ayan, Ronalyn and si Ruby. Oo nga, natawa ako sa comment niya. Kasi sila daw yung kawawa pag nawawala ako. Sila yung nasasagot mo. Ayan, so, abangan niyo po kami sa Gabila. No, may ano pa na, hindi pa naman kami band doon. Meron pa kaming passes. Oo. Ayan, so, Pupuslit niya. Yes. Sa likod. Sa bunker. Oo, ano tayo landaan. Oo. Ayan, ito na po ang pasimula ng Rated K-Roll Waterproof Edition. So, abangan niyo po kami sa susunod na edition, maybe next month. Ayan, ng aking vlog dito sa digital community. So, sino naman kayong personalidad sa digital community ang makakausap natin? Ay, grabe. Anyways, para sa iba pang mga updates, ayan, bisitahin lamang ang ating Rated K-Roll digital channel, YouTube, Facebook, and Spotify. Ako pa rin po ang inyong kaibigan. My name is K-Roll. Hanggang sa susunod na edisyon ng inyong paboritong... Ay, ba't ganon? Hanggang sa ng programang kwento mo ang pagsasaluhan. Hashtag. Nabago na pala. Sorry, updated na pala. Pang Rated K-Roll yan. Bye, guys.